Tayo po dapat para po sa pag-ambagan. Ang muli mabasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo dahil inutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat sa inyo'y magsupot na magsimpan, ayon sa kanyang giniginhawa, kung huwag nang gumawa ng ambagan sa pagbalian ko. Tuwitin po natin ang page 68, una at kaapat na sa mga po. When upon life billows you are tempest-tossed. Ready? Sing. When upon life billows you are tempest-tossed. When you are discouraged thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Ito ay muling ibubuod ang panalangin. O Diyos naman, makapalitan ko sa lahat. Ang ganit po muli ay tataas ng mga tinig. Tapos po sa pasalamat ng Panginoon sa lahat po na pagkapala at biyaya na naglulubos po sa amin. Papasalamat din po kami, Panginoon, sa araw na ito na ito po yung ginabayan. Naglulubos sa amin ang buhay at kalakasan po yun upang gampanin po namin ang aming tungkulin bilang Kristo. Dalangin po natin, Panginoon, ang mga salapi namin ito rin ang mga pagkain na wala po ay magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong pagkain salita at din ay sa pagpapaunlad ng bahay sa bahan ng Panginoon. Dalangin din po namin na magamit po ito upang makatulong sa isayan po ng kapatid na kailangan. Pinapadalangin din po natin, Panginoon, sa mga susunod na araw. Nawa po ay ingatan niyo po kami at gabayan sa aming mga negosyo at trabaho, Panginoon. Nawa po ay ilayin po kami sa anumang kapahamakan at sa anumang karamdaman. Na ibigay niyo po sa amin ang aming mga pangailangan na sapat po sa aming pangunan. Kami po ay madalangin din na ibigay niyo po sa amin ang kapayapaan sa aming mga puso. At sa mga bagay, Panginoon, hindi mo po masakit ng mga labi, ay patuloy po namin pinapasalamatan at natalangin sa manang buwan ng mga sa Kristo Jesus, ang pagkakuligtas, ngayon at pakailanman. Amen. Wala ko kita. Balita po. Gusto ko ibalita yung nangyari sa mayor. Paano kung ang inggit ay hindi sa masama, kundi sa mabuti. Ang ibig kong sabihin, hindi lahat ng inggit ay ano. Merong tao na tumitingin, ay, ang ganda naman yun, inggit ako. Pero gagawa ako ng paraan para makuha ko yun. Goods po yun. Ako. Ano to? Mabuti po yun. Kasi ang utos sa atin Hindi pa, inggit rin yun eh. pero ibang way po siya. Kasi, Na-inspired lang. Na-inspired. inspired lang yung ano. Sige. Kasi nakaka-inspired ka. Tapos mo siya gayahin.
Kaya lang, iba kasi yung inggit na pinakita kanina sa Biblia na talagang mananakit na. Parang hindi ka natutuwa na siya ay masaya, hindi ka natutuwa na siya ay umuunlad. Parang gusto mo niya siyang hilahin pababa. Kaya ganun. Crab mentality. Yung ano, brother, sabi mo na sa pagiging Christian, huwag kang maging mayamot. Eh, paano yan naman? Ano po yun? Mayamot. Mainis. Paalala. That's why, parang ano nga, di ba? Huwag mayamot, huwag mainis. Kaya pag nainis ka, yun laging isipin mo, sabi ko, mayamot eh. Parang mahirap naman ito, makatatingin ko sa puso. Mahirap talaga. Hindi ka sumiinis. Ano po? Kaya po, sa paglakad natin sa mundong ito, meron kasamang pagtitiis talaga. Yun nga yung sinabi ng ating Panginoon Yesu Cristo na kung tawag doon, Matthew chapter Mainis lang, pero natuwa na sa 24, 16:24. Yung pagpapasa ng cross araw-araw, kasama yun eh. Basahin ko po saglit. 16:24. Nang magagayoy sinabi ni Jesus, si Jesus po ang nagsabi nito, sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So yung sinasabi mo po na yun, kasama yun sa pagtitiis. Yung krus kasi na sinasabi dito ay pagtitiis yun, hindi literal na papasanin mo yung krus. Pero yung pagtitiis na to is may kalakip naman na reward. At ito po yun. At nakikita ng Diyos yung pagtitiis na ginagawa mo dito sa lupa. Hindi lang basta siya lahat ng kilos at galaw na alam naman ng Diyos na nagtitiis ka dahil sa kapwa mo upang maging maayos pa rin. Nakikita ng Diyos yan. At gaya ng sinabi ko, siya may control ng lahat. Alam niya ang nangyayari. Kahit nga yung buhok natin sa ulo ay bilang, alam niya. Siya lang nakakapang bilang niya. Walang tao nakakapang bilang niya. Pero ang Diyos alam niya, bilang niya. Kaya alam niya, alam ng Diyos kung ano yung pinagdadaan at pinagtitisan ko natin. So yun po yan, ma'am. Sister. Kaya po. Wala na, brother. Sige po. Okay na. Okay na. Okay na daw. Paano naman yung galing sa trabaho, pag-uwian tapos pinilit na isipa sa ating Diyos, iwasan na Ano po yun? Gaya ng sinabi ko po, alam ng Diyos yun. Kilala, alam ng Diyos yan. Excuse po yun. Yung sa atin eh, gaya ng sinabi ko, nandito, yung mga tagapagturo, para paalalahanan. Magpaalalahanan lang. Walang hard feelings yun. Kumbaga, ang patuloy na sinasabi ng Diyos ay pag-ibig pa rin, hindi mo pa rin, mag-ibigan pa rin. Kuya, tapos sa likod. Mas, mas tawag doon, mas gusto pa ng Diyos yun. Na although sa kabila ng mga hadlang, ay pinilit mo pa rin sumampa. Kahit na pugat. Mas ano yun, mas counted sa Diyos. Sige po. Anong pagkakaiba ng naiingit at umahanga? Sa spelling pala po, iba na eh. Umahanga ka at ikaw ay naiingit. Di ba? Magkaiba po talaga yun. Iba yung paghanap po talaga ito. Pag umanga ka sa kanya, kasi gwapo. I don't care. Yung paghanap ko ay, ano ka lang. Pero iingit kasi po, iba talaga siya. Pag nainggit ka, parang gusto mo siyang, pag masaya siya, parang hindi ka masaya para sa kanya. Pag umunlad siya, parang ayaw mo siyang umunlad. Hinahit pababa. Oo, pwede. Yun ang tinatawag Kung umahanga ka naman, Kasi yung ingit, maraming ibig sabihin. Pero ang ingit niya, parang crab mentality. Hilahin mo siya pababa. Ayaw mo siyang payamanin, ayaw mo siyang paunlarin. parang hindi ka pabor kung siya ay umangat. O kung siya ay... Guys, Parang ayaw mo. Ayun. Ayaw mo pala. Pero pag humahanga ka, magaling kumanta ito. Yan. Humahanga ka, di ba? Magaling artista. Hindi po yung paghanap.